Magandang gabi sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating pagpupulong at bilang patiuna na pag-awit, atin pong awitin yung awit numero 44. Ito ay meron pong tema na panalangin ng nanghihina. Ulitin ko po. Panalangin ng nanghihina. Ngayon po sa ating mga kalagayan o kalusugan, tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama po nating awitin ang awitin po na ito. Muli po ay tinatanggap ang bawat isa sa pagpupulong na ito at tayo nadulugod dahil ang ating Amang Jehova sa langit ay patuloy na tinitipon tayo upang tayo patuloy na bigyan ng mga pagkain na kailangan natin. Ano ba ang inaasahan natin na makakamit natin ngayon? Doon sa kayamanan mula sa salita ng Diyos ay mayroong 10 minuto na pahayag. Ang pahayag na ito ay napakahalaga. Kailangan natin itong lubusang pakinggan dahil baka minsan mayroon tayong pagdududa kung yung ating mga panalangin ay dinirinig ng Diyos. Kung hindi, baka mayroon pang kulang na dapat nating gawin. Ito yung pahayag na may tema, kumilos ayon sa ipinapanalangin mo. Baka yun ang kulang sa atin, yung pagkilos. Kaya makita natin na tayo ay tinutugon ng Diyos ni Jehova, magagawa din natin yung mga bagay na ito. At dun sa ating spiritual na hiyas, ano ba ibig sabihin ng 2 dila? At bakit ikinumpara ni David sa dila ng ahas na mayroong 2 dila ang mga masasama? Yun ang ating mabibigyan pansin at matututuhan sa paghuhukay ng spiritual na hiyas. Meron tayong mga estudyante
ating pakinggan silang mabuti at matuto rin tayo sa kanilang mga ibabahagi sa atin. At ipagpapatuloy natin yung pag-aaral sa Biblia, sa kongregasyon sa Biblia. Makita natin yun ng mabuti mamaya. Bueno, tayo ay magpapumbisa ng ating 10 minutong pahayag. Ang tema ay sabi niyan, kumilos ayon sa pinapanalangin mo. Ating tawagin si Brother Rodolfo Unghinko. Tapatin niyo yung awit natin dyan sa unang pangusap. Jehova, pakisuyo, panalangin ko'y dinggin. So, nanalangin tayo, parang mamakaawa yung nanalangin dito, no? At maganda example ito. Pero, ano ba yung dapat gawin pagkatapos na tayo manalangin? Hingi tayo ng tulong kay Jehova. Ngayong sa pahayag nito, may 3 bagay na pag-usapan natin na dapat nating gawin, ano? Para makatanggap tayo ng tulong. Yung una ay maging handa tayo tatanggap ng payo. Yung ikalawa, magbulay-bulay tayo sa pagliligtas na ginawa ni Jehova. At yung pangatlo ay tularan natin o kunin natin yung pangmalas ni Jehova para maka-align tayo sa kanyang pananaw at makita natin yung sagot sa ating mga panalangin. Kunin natin yung una, no? Maging handang tumanggap ng payo. Buksan natin ating Biblia. Tingnan natin ito sa awit 141:5. Pansinin niyo kung ano yung paano binanggit dito yung pagtanggap ng payo, no? Sabi dito, kung saktan ako ng matuwid, ituturing kong tapat na pag-ibig yon. Sawayin niya ako, maging gayo ng langis sa ulo ko, na hindi tatanggihan ng aking ulo, patuloy akong mananalangin kahit sa panahon ng kapahamakan nila. Napansin niyo yung binanggit dito? Ano yung tutulong para madali tayong tumanggap ng payo? Sabi niya, kung saktan ako matuwid, ituturing ko yung tapat na pag-ibig. So, ituring natin ang pag-ibig ni Jehova kapag tayo ay tumatanggap ng payo. Anong connection nun sa panalangin? Minsan yun ang sagot ni Jehova sa panalangin, di ba? Pasagutin ni Jehova, magbasa ka ng Biblia, pag ikaw ay nanalangin, magbasa ka ng Biblia, mabasa mo yung nasabi ni Jehova dapat mong gawin. O kaya, magbasa ka ng publikasyon, tumatalakay doon sa hinihingi mo ng tulong. O baka gamitin ni Jehova isang may gulang na kapatid para kausapin ka, para payuhan ka. Paano mo mamalasin yon? Mahirap tumanggap ng payo kumisan, di ba? Pero sabi, ituring natin to na pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. May 2 bagay na magandang tandaan natin. Ano? Isipin natin na gusto ni Jehova ang pinakamabuti para sa atin. Kaya bibigyan tayo ng payo. Kaya gagamitin niya ang Biblia, gagamitin niya ang publikasyon, gagamitin niya ibang mga kapatid na may gulang. At malasin natin yung binanggit sa Hebreo na para sa ikabubuti natin yung disiplina o payo. Ano pa ikalawang gagawin natin? Minsan mahirap pa rin yung payo eh. Parang hindi maganda pagkapayo sa akin. Sana kung ganito ako pinayuhan, baka tinanggap ko pa. Pero mag-focus tayo, hindi sa paraan ng pagpapayo, kundi doon sa payo mismo. Kung yung, bakit tama naman, pinag-aaralan ng mga elders, ano? Na tama, magpayo ng tama, ano? Mahinahong paraan. Pero paano kung sa panahon na hindi naging gano'n ang paraan ng pagpapayo? Anong gagawin mo? Kung payo sa atin, mag-focus tayo doon sa mensahe, wag doon sa paraan ng pagkapayo sa atin. May mabuting 2 tanong na dapat natin itanong para matanggap natin ang payo. Kung hindi ko nagustuhan ng paraan ng pagpapayo, may natutuhan ba ako roon? Siyempre, galing sa Bible yun, no? Salita ni Jehova yun. Ikalawa, pwede bang palampasin lang yung pagkukulang ng nagpayo at doon ako mag-focus doon sa sinabi niya. Pag iniisip natin yan, matutulungan tayo na mas madali na matanggap yung payo. Kasi maganda yung sinabi ng isang brother sa Canada, no? Isang elder. Sabi niya,
Ito yung sinabi niya, oh. Iba ang nakikita ng mga tao sa atin kaysa nakikita natin sa sarili natin. Kaya hindi tayo susulong kung walang magpapayo sa atin. Sino ba hindi nangangailangan ng payo? At mahirap din magpayo. Alam niyo yung nagpapayo, nag-iisip muna, tatanggapin niya kaya. Paano kaya sasabihin to? So, hindi madali ito. Pero pag tayo pinayuhan, naglakas ng loob yung nagpayo para itawag pansin sa atin yun. Kung minsan marami nakapansin isang bagay, walang makapagsabi sa kanya. So, yung may lakas loob na nagsabi, nasabi naman na masyadong prangka, hirapan ka naman. Pero, totoo yun, di ba? Nalala ko nung ako ay may bahagi sa mga pulong. Palagi akong huminga sa microphone. Merong brother, bago lang akong saksi nun, merong brother na tatawa ng mga kapatid, tingnan ko lang, nakikinig talaga. Isa lang naglakas loob magsabi. Sabi niya, nandun kami sa bahay niya, sabi ng elder, maganda yung pahayag mo, Rudy. Kaya lang, hiningahan mo yung microphone eh. Siya lang naglakas loob. Naging conscious ako dahil doon. So, kailangan merong magtatawag pansin sa atin. No? Medyo masakit yun, pero kailangan ng bihira yung maglalakas loob na magsabi nito. So, kailangan natin yung mga kapatid. No? Ano yung ikalawang gagawin natin? Bukod doon sa maging handang tumanggap ng payo, bulay-bulayin natin yung nandun sa pagliligtas ni Job. Makita natin sa awit 143.5. Tingnan natin ito. No? Awit 143.5. Ang sabi ni David, inaalala ko ang mga pangyayari noon, pinag-iisipan kong mabuti ang lahat ng ginagawa mo, may pananabik kong binubulay-bulay ang gawa ng iyong kamay. So, anong gagawin natin? Anong ginawa ni David sa kanyang pagharap ng problemang ito? Inalaala niya yung pakikitungo ng Diyos sa kanya, paano siya iniligtas. Siguro naman, isa na maalala niya yung panahon ng kay Goliath, laki-laki ng kalaban niya, pero tinulungan siya ni Jehovah. Marami siyang pagkakataon niligtas mula sa mapatay siya ni Saul, kanyang anak, na si Absalom. Tumulong ito sa kanya para makayanan niya yung problema kinakaharap niya, kahit wala pa yung iniisip niyang sagot ni Jehovah sa kanya. No? Kailangan nating, para magawa yan, maglaan ka ng panahon para basahin ng Bible at maglaan ng panahon sa pagbubulay-bulay. Ano yung pagbulay-bulay? Hinto ka sandali sa binasa mo. Ano naman matutunan ko rito? Kasi pagka nagbabasa ka, dito lang sa ulo yan. No? Pero pag nagbulay-bulay ka, tumatagos sa puso. So, nais natin na tumagos sa puso natin yung binabasa natin. At pag binabasa natin yung pagliligtas ni Jehovah, paano tayo tinulungan ni Jehovah? Lalalim yung kaalaman natin sa utos niya at makita niya kung paano niya tinutulungan ang mga lingkod niya. No? Ano yung pangatlo? Ang gagawin natin. Tingnan natin yung awit 143.10. Sabi dito, turuan mo akong gawin ang kalooban mo dahil ikaw ang aking Diyos. Ang espiritu mo ay mabuti, patnubayan na ako nito sa patag na lupa. Ano nakuha natin yung leksyon doon? Sikapin nating tularan ang pananaw ni Jehovah sa mga bagay-bagay. Kung paano niya tinitingnan isang bagay, ganoon natin malasin ito. Kaya sabi, turuan mo kung gawin ang iyong kalooban. Yung pananaw natin, iba doon sa pananaw ni Jehovah. So, kailangan i-synchronize natin yon. Baka iba inaasahan natin na gagawin ni Jehovah para sa atin. Pero sa Biblia, yung pananaw ni Jehovah na tututunan natin, tutulong ito para lalo natin siyang matularan. Ano? Pag ginawa natin yung mga bagay na yan, makakaayanan natin harapin ng mga mabigat na dalahin natin. Tingnan natin yung larawan dito, no? Tingnan niya. Nandiyan yung tatlong tagpo na pinag-usapan natin. Yung una, ginawa ng brother, nanalangin siya. Pagkatapos, yung nasa ministeryo siya, samantalang nasa pagitan ng mga bahay, sinong kasama niya? Isang may gulang na kapatid. Tapos, anong ginagawa ng brother sa kanya? Pinapayuhan siya. Pero, tinanggap niya ito. Tapos sa pangatlong larawan, ito na yon. Nagbubulay-bulay na siya sa mga ginawa ni Jehovah at sinisikap niyang tularan yung pananaw ni Jehovah sa mga bagay-bagay. Kaya sabi rito sa caption, mababasa sa awit 140 hanggang 143 ang paghingi ni David ng tulong at kung paano siya kumilos ayon doon. So, ganoon din tayo.
Nais natin gawin yung tatlong bagay, ano? Ano yung tatlong bagay na tutuhan natin? Maging handang tumanggap ng payo, mag-focus hindi sa bulay-bulay ng pagliligtas ni Jehovah, at yung pangatlo ay sikaping tularan yung pananaw ni Jehovah. Maraming salamat po, Brother Kingko, sa mahusay na pahayag na yun. At nakita natin yung ilang mga mahalagang mga bagay na dapat natin gawin pag tayo nananalangin ay tayo ay patuloy na kumilos ayon dun sa panalangin natin. Tayo ngayon ay dadako dun sa spiritual na hiyas. Ito ay pangunahan sa atin ni Brother Dennis Tranquilino at tayo ay maging handa sa pagtalakay na ito. Brother Tranquilino? Okay. Dumako tayo sa spiritual na hiyas. Sino po ang nangyayari sa inyong magbasa ng aklat ng awit, Kabanata 140, talatang 3? Brother G. Pinatatalas nila ang dila nila na gaya ng sa ahas. Kamandag na mga ulupong ang nasa bibig nila. Maraming salamat sa maliw na pagbabasa. Dumako naman tayo sa tanong. Bakit kinukumpara ni David sa dila ng ahas ang dila ng masasama? Sister... Inalin tulad po ni David yung mga masasama sa makamandag na ahas o ulupong. Kasi sa katulad na paraan, gaya ng kamandag ng ulupong, ang mga masasamang salita o paninirang puri ay nakakapinsala sa iba. Kaya sa Santiago 3:8, tinawag ang mga salitang ito na puno ng mga nakakamatay na lason. Maraming salamat. Dumako naman tayo sa pangalawa. Sa pagbasa ng Biblia sa linggong ito, anong espiritual hiyas ang nagustuhan mo? Sister Gumila? Sa awit 143:1, sinagot ni Jehovah ang paghingi ng tulong ni David. Napakilos ako nito na huwag tumigil sa paghingi ng tulong kay Jehovah, lalo kapag ito'y ayon sa kalooban niya. At makatitiyak akong sasagutin niya ang mga panalangin ko sa panahon at paraan na hindi ko inaasahan. Maraming salamat. Brother J.R. Homok? Sa 143:10, hiniling ni David kay Jehovah sa panalangin na turuan siyang gawin ng kalooban nito. Sa halip na manalig sa sarili niya o magpadala sa iba, kitang-kita na sabik siyang magpaturo kay Jehovah, talagang nagpagabay siya. Kaya po, napakagandang tularan si David. Huwag manalig sa sarili, pumasa kay Jehovah, patuloy na magpaturo at magpagabay sa kanya at sundin ang utos niya. Maraming salamat. Si Sheila Navarez, Sister Sheila Navarez? Karaniwan na sa sanlibutan, malakas ang isa kapag palagi pinagtatanggol ang sarili at gumaganti pa nga kapag naapi. Kahit saan palasak ang ganitong konsepto o pananaw. Kaya sa awit 141:3-5, napatibay po ako bilang lingkod ng Diyos ng katarungan na malakas ang isa kapag pinipili niya na humingi ng tulong kay Jehovah para maabot ang pananaw niya kapag napaharap tayo sa pag-uusig, kawalang katarungan o paninirapuri pa nga. Maraming salamat. Brother Muyo? Sa awit 148 hanggang 13 ay mabasa natin na hindi naman angkop ngayon na ipanalangin natin ang mga gumagawa ng masama na sa piti nila ang bunga ng kanilang ginagawa gaya ng hiniling ng salmista. Si Jehovah lang ang dakilang hukom, siya lang ang nakakabasa ng puso, siya lang ang karapat-dapat magpataw ng parusa sa mga gumagawa ng masama. Sa halip, ipanalangin natin na ang masama ay magsisi at baguhin ang kanilang landas at ipanalangin din natin na makapagtiis tayo sa kanilang ginagawa. Sapagkat ayaw ni Jehovah na ang masama ay mapuksa at sa halip gusto niya na sila ay magsisi at iwan ang kanilang masamang landas. Maraming salamat. Sister Homok? Mariel? Marami po sa nakakausap natin sa ministeryo, nakakaranas ng kahirapan. At dahil dito pakiramdam nila wala silang kayang gawin at wala na silang pag-asa. Kaya maganda pong pampatibay sa kanila yung nasa 140:12
na si Jehovah ipagtatanggol niya yung mga hamak at bibigyan ng katarungan ang mga dukha. Pwede po natin itong i-share sa makakausap natin sa ministeryo o sa ating mga Bible study. Kasi dito po ma-highlight yung pag-ibig ni Jehovah sa mga tao at posibleng maging positibo pa yung maging tugon nila sa mensahe ng Biblia. Salamat. Brother Homo. Brother Amora. Sa oras po ng kahinaan at kalungkutan, magandang bulay-bulayin po yung awit 143:5. Pinapaalala po sa akin ng tekstong ito na kung meron man akong problema o nakakaramdam po ako ng kalungkutan, magandang alalahanin ko po ang mga mabuting bagay na nagawa ng Diyos. Patibay po ako nito na makapagpatuloy sa paglilingkuran sa Kanya at umasa sa mga pangako niya sa hinaharap dahil siya ang makapangyarihan at siya po ang gumawa ng lahat ng mabubuting bagay. Ay, salamat. Sister Ungkinko. Dito po sa 143:10, napatibay din po ako ng tekstong to na tinuturoan ako ni Jehovah para magawa ang kanyang kalooban. At kailangan, gusto kong samantalahin ang mga paglalaang ito tulad ng ating mga pagpupulong, assembleya at mga konbensyon. Meron pa tayong Pioneer Service School at excited na ako na maka-attend sa paaralang ito para higit pang maturuan ni Jehovah. Salamat. Sister Homok. Maganda din po yung paalala ng awit 143:6. Baka minsan po kasi nakakadama tayo na nanghihina din tayo sa espiritual, pero hindi naman sa punto na wala na po tayong pag-asa sa ating kalagayan. Sa ganito po, binanggit ng research guide na maari pong pabilisin ni Jehovah na dumirinig sa ating mga panalangin yung atin pong panunambalik sa pamamagitan po ng pagpapalakas ng maibiging matatanda, mga artikulo po sa bantayan, at mga bahagi din po sa pulong na parang dinisenyong para sa personal nating pangangailangan. Salamat. Sister Orikino. Napaalalahanan din po ako ng 141:2 na suriin po ang aking panalangin kung paano pong pinahalagahan ito ni David. Ano pat itinurin ito gaya ng paghahanda ng isang insenso. Binanggit po ng referensya na pag yung paghahanda po pala ng mga insenso, hindi ito basta-basta, may tamang formula. Sa katulad ng paraan, kailangan ko rin pong suriin kung yung aking panalangin po ba ay katanggap-tanggap sa Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Sister Pinky Carlos. Red 41:3, isang napakagandang regalo nga po ang kakayahang magsalita at mahalaga kay Jehovah kung paano natin ito ginagamit. Kasi malaki po yung epekto ng mga sinasabi natin sa iba. Kaya natutuhan ko na kailangan kong pag-isipan kung ano ang sasabihin ko at kung kailan ko ito sasabihin at kung paano ito sasabihin sa iba. At lagi ko ring tatandaan na yung paraan ng pagsasalita ko ay pwedeng makapagpatibay sa iba. Kaya mas nanaisin kong laging magsalita sa mabait at mahinahong paraan. Salamat po. Brother Alburo. Ang disiplina ay masakit ito pag tayo ay pinapayuhan. Pero kung tanggapin natin ito, para ito sa ating ikabubuti. Kaya nagustuhan ko itong 140:5 ng awit. Kung saktan ako ng matuwid, ito rin kung tapat na pag-ibig yun. Kung sawayin niya ako, maging gaya yun ng langis sa ulo ko. Kaya tanggapin natin mga pagdisiplina para sa ikabubuti natin. Maraming salamat po. Sister Muyo. Dito din po sa 140:10, makikinabang tayo sa Espiritu ng Diyos kung handa tayong sumunod sa patnubay nito tulad ni David. Tiniyak din ni Jesucristo na ituturo ng banal na Espiritu ang malalalim na bagay ng Diyos na nasa kanyang salita ang Biblia sa pamamagitan ng tapat at matalinong alipin. Naglalaan ito ng espiritual na pagkain para sa kongregasyon ng bayan ng Diyos sa buong daigdig. Tulad ng mga pulong, naturuan tayo na gawin ang kalooban ng Diyos na Jehovah. Kaya determinado ako na daluhan ang lahat ng mga pagpupulong at magpaakay sa banal na Espiritu. Maraming salamat po. Kung wala na po, maraming salamat po sa mga nakibahagi po sa inyong oras. Thank you po. Maraming salamat, Brother Dennis Tranquilino, sa isang mahusay na pamamahala sa ating paghukay ng spiritual na hiyas. At ngayon ay dadako tayo sa pagbabasa ng Biblia. Ang babasahing teksto ay awit 141,
1 to 10. At babasahin sa atin ni Brother Artus Rabanes. Pakisuyo. Awit 141. Awit ni David. O Jehova, tumatawag ako sa iyo. Magmadali ka at tulungan mo ako. Dinggin mo ako kapag tumatawag ako sa iyo. Ang panalangin ko nawa ay maging gaya ng inihandang insenso sa harap mo. At ang nakataas kong mga kamay ay maging gaya ng handog ng mga butil sa gabi. Maglagay ka ng bantay sa bibig ko, O Jehova. Bantayan mo ang pinto ng mga labi ko. Huwag mong hayaang maging malapit sa puso ko ang anumang masama, para hindi ako makibahagi sa kasuklam-suklam na mga gawa ng masasama. Huwag nawa akong kumain ng masasarap na pagkain nila. Kung saktan ako ng matuwid, ituturing kong tapat na pag-ibig iyon. Kung sawayin niya ako, magiging gaya iyon ng langis sa ulo ko, na hindi tatanggihan ng aking ulo. Patuloy akong mananalangin kahit sa panahon ng kapahamakan nila. Ihagis man sa bangin ang mga hukom nila, pakikinggan ng mga tao ang sinasabi ko, dahil kalugod-lugod iyon. Gaya ng lupang binungkal ng araro, ang mga buto namin ay ikinalat sa bibig ng libingan. Pero ang mga mata ko ay nakatingin sa iyo, o kataas-taasang Panginoong Jehova. Sa iyo ako nanganganlong. Huwag mong kunin ang buhay ko. Protektahan mo ako mula sa bitag na iniumang nila sa akin, mula sa mga patibong ng masasama. Sama-samang mahuhulog ang masasama sa sarili nilang lambat, habang ako ay ligtas na dumadaan. Maraming salamat, Brother Rabanes, sa mahusay na pagbabasa. Tinitingnan natin ng kanyang assignment. Ang atas niya dun sa Aralin 12, ng tema ay mabait at may empatya. Yung pagiging mabait at may empatya ay paano ipapakita pag ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Yun ay sa pamagitan ng pag-aaral mo ng mga salita na yun at bibigay mo doon ng iyong damdamin. Ano ba yung binabanggit doon sa babasahin? Tapos ikakapit mo ngayon sa mga salita na yun, ano bang dapat kong gawin dito? Yan ang kailangan nyo ng paghahanda. Minsan, pagka yung binabasa mo ay nagsasabi ang Diyos na ganito, masama yung mga ganito, ay siyempre, yung damdamin mo, ay papakita mo na medyo naiirita yung boses. Kasi naiirita ang Diyos nagagalit ang Diyos sa kasamaan. Walang namang napakabait ng pagkakasabi mo. Di ba? Nanganin yun, ano? Kaya kailangan yung pagsasalita, angkop dun sa damdamin na sinasabi sa binabasang Biblia. At yun ang ginawa ni Brother Artus, ano? Nakita natin yung maliwanag, nakita natin yung yung pagsasalita ng mga karakter sa Biblia na inilalapat niya yung kanyang damdamin, yung kabaitan. Minsan kung kailangan ng madiin na pagsasalita, inilalapat din niya yun. Kasama dun yun sa may kabaitan at may empatya. Kasi kailangan maituwid yung mga pinagsasabihan. Kaya makikita natin na mahusay yung paghanda na ginawa ni Brother Artus Rabanes. Maraming salamat. At ngayon, dadako tayo dun sa maging mahusay sa ministeryo. Ito yung pang-apat na bahagi, yung pagpapasimula ng pakikipag-usap. Ating tawagin, yung may bahagi, Sister Felicitas at saka ang kanyang partner, si Sister Moyo. Hala, mukhang madaming bitbit si Ate Lynn. Tulungan ko nga siya at nakakausap ko na din siya kasi hindi ko siya nakakausap bahay-bahay. Hello po, Ate Lynn. Tulungan ko na po kayo dyan sa bitbit niyo. Ay, salamat siya. Nakakapagod. Pwede umupo muna tayo. Sobrang mahal talaga ng mga bilihin ngayon, lalo na sa pagkain. Kung pwede nga lang na hindi tayo kumain para hindi na tayo bumili. At saka, kung pwede lang sana tayong magtanim dito sa lungsod para makatipid. Oo nga po, ano? Pero ang realidad po, kailangan po nating kumain at instinct na po natin yun na makaramdam ng gutom. May naalala po akong isang teksto sa Biblia sa Isaias
65:21-23. Malapit, pangako po ito ng Diyos na malapit ng tuparin dito sa lupa. Pwede pong pakibasa? Magtatayo sila ng mga bahay at titira sa mga iyon. At magtatanim sila ng mga ubas at kakainin ang bunga nito. Hindi sila magtatayo pero iba ang titira. At hindi sila magtatanim pero iba ang kakain. Dahil ang mga araw ng bayan ko ay magiging gaya ng mga araw ng isang puno. At lubusan silang masisiyahan sa mga gawa ng kanilang mga kamay. Hindi sila magpapagod ng walang saysay. At hindi sila magsisilang ng mga anak na magdurusa. Dahil sila at ang mga inapo nila ang mga supling na pinagpala ni Jehovah. Ayan, salamat po sa pagbabasa. Ano pong masasabi niyo sa teksto? Napakaganda ng pangako ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na kami mangungupahan yan kasi sobrang mahal ng mga paupahan ngayon. Napakataas ng renta. At ibig sabihin, wala na rin mga palingkin. Kasi yung sabi dyan, yung mga kakainin natin, tayo mismo ang magtatanim. Sakto po, talaga pong napakasaya sa panahong iyon. Tayo na po ang may kinabang sa mga pinagpagura natin at lubusan po tayong masisihan sa mga gawa natin. Pero paano po kaya natin ito mararanasan ang mga pangako ng Diyos? Siguro kailangan kong magdasal siya. Paano nga ba? Next time po, sasagutin ko po ang tanong na iyan gamit po ang Bible. Isasama ko po si Mama sa pagpunta. O sige, dito lang naman ako sa bahay. Sige po, mga anong oras at araw niyo po gusto? Mga alas 4 ng hapon kasi nagpapahinga na ako niyan. Sige po. Ihatid ko na po kayo sa inyo. Salamat siya sa tulong mo. Maraming salamat, Sister Sia Soriel Felicitas. At kay Sister Lolina Moyo. Mahusay yung kanilang bahagi. Yung kanilang tema, yung tumulong dun sa mahalin ang mga tao. Bakit mahalaga yun? Na tumulong. Pagka tayo mayroong pagkakataon at kaya natin tumutulong tayo. Sabi rito, humanap ka ng pagkakataon para matulungan siya. Pwedeng maging daan iyon para makipag-usap siya sa iyo. Sino mo naman nang hindi makikipag-usap pag tinulungan mo? Ay, siyempre, kahit salamat sa umpisa, magsasalita iyon. Tapos, nagkaroon sila ng mahusay na pag-usap patungkol sa pagdaing ng sister na mahal ng mga bilihin. Nakita ba yung tugon ni Sister Sia? May kaugnayan dun sa dinadaing niya. Magkakaroon na ng mga sapat na pagkain, magkakaroon na... Sabihin, yun ang tugon ng Biblia doon sa mga problema na yun. At yung tinumbok niya talaga, yung gagawin ng Diyos sa inaharap. Maganda yung kanyang bahagi ng pakikipag-usap. Siguro sa sunod, dadalawin na niya yun. At maraming salamat ulit, Sister Sia. At ito, tingnan natin yung pagdalaw muli naman. Ito'y pampublikong pagpapato. Sinabi ng kausap mo na busy siya. Tingnan natin si Brother Leonidas Rabanes at yung kanyang ay si Brother, ang kasama niya ay si Brother Amora. Magandang gabi, Daniel. Mabuti nadatnang kita nagising pa. Good evening din po. Ito, patulog na nga po sana ako eh. Kasi mag-alas 8 na po ng gabi. Tsaka galing din po kasi ako sa trabaho. Bakit po? Busy ka kanina sa shop mo nung nadatnan kita. Kaya wala kang panahon na pag-usapan natin na maikli yung mabuting balita na mula sa Biblia na nais kong ibahagi sa iyo. Nagpakita kasi ng interest, kaya binalikan kita. Ang sipag nyo naman po. Bumalik pa po kayo kahit mag-alas 8 na po ng gabi. Hindi po ba kayo nahihirapan? Hindi naman. Masaya nga kami dahil nakatagpo kami ng interesado. At kapag nakatagpo kami ng ganong interesadong tao, naghanap kami ng pagkakataon, paraan para mabalikan siya, lalo na kapag
magpakita ng interes. Tulad mo, pinuntahan kita kahit gabi na para lang malaman mo ang mabuting balita at ang katotohanan mula sa Biblia. Siguro maganda po talaga yan. Kasi binalikan niyo po talaga ako kahit gabi na eh. Tapos, ang layo pa po ng pinanggalingan niyo. Pero kung tungkol po sa Biblia, yung pag-uusapan, gusto ko po yan. Kasi marami pong kwento dyan eh. Tsaka marami po akong mga katanungan tungkol sa Biblia na gusto ko po talagang malaman. Tama ka, Daniel, at napansin ko nga sa yan. Kaya kahit gabi na, malayo itong lugar mo, traffic pa, binalikan kita. May bisikleta naman ako dyan na magagamit. May Biblia po ako dito eh. Saan po ba dito yung sinasabi niyo na mabuting balita? Mabuti may Biblia ka pala. Ang Biblia kasi namin naka-download sa cellphone. Okay, basahin ko. Ang mabuting balita, itong sinasabi ni Apostol Pablo sa unang sulat niya kay Timoteo na mababasa natin sa Kabanata 4, talatang 16. Basahin ko. Sabi dito, laging bigyang pansin ang sarili mo at ang tinuturo mo. Ibigay mo ang buong makakaya mo sa pagtupad sa mga bagay na ito dahil sa paggawa nito ay may liligtas mo ang iyong sarili at ang nakikinig sa iyo. Kami bilang naturuan ng mabuting balita ay nagsisikap na ibahagi ito sa iba. At tulad mo, nagpakita ka ng magandang interest. At tinan mo itong mahalagang punto na binasa dito na ang sabi dito, ililigtas mo ang sarili mo at ang nakikinig. Sa puntong ito, ako ang nagtuturo at ikaw ang nakikinig. At maliligtas ako kapag sikapin kong ibahagi ang mabuting balita sa mga interesado katulad mo. At maliligtas ka rin kapag basahin mo at mag-aralan ang Biblia. Ilan lang to sa mabuting balita na matagpuan mo at mababasa mo sa Biblia. Mabuting balita nga po yan. Halika po, upo muna kayo. Pag-usapan po natin yan. Salamat. Maraming salamat, Brother Rabanes, sa mahusay na bahagi na yun. Si Brother Rabanes ay tinitingnan natin dun sa mahalin ang mga tao sa para po tres. Ibigay ang schedule mo sa schedule ng kausap mo. Dito, pinag-isipan yung, kailan ko kaya siya mas malamang na makausap? Ang ginawa ni Brother Rabanes, dahil abala siya sa kanyang shop, yung kanyang kakausapin, hinintay niya na matapos. Ang tapos, alas 11. Medyo gabi na, no? Pero, baka yun ang napag-usapan nila. Sige, balikan mo ako kahit alas 11. Pagkatapos noon, tinitingnan niya, convenient ba ito sa bawat panig? Ang binabanggit sa ating payo, maaaring maging hindi convenient sa atin. Pero kung convenient sa kanya, nagawa tayo ng paraan para abutin siya o maturuan siya. Paano ko sabihin sa iyo? Convenient ko mga alauna ng madaling araw. Naku, malaking sakripisyo, no? Pero kung yun ang kanyang convenienting panahon, pag-aralan mo, kaya ko ba ito? Pag kaya mo, edi gawin mo. Ano? Ang sabi diyan, sikaping balikan yung nakusap mo sa oras na kung saan siya kumbinyente. Hindi tayo ang kung kailang kumbinyente, tsaka natin pupuntahan. Hindi natin makakausap yun. Kaya mahalaga na tingnan natin to, ibabagay natin ang schedule natin sa schedule mismo ng kausap natin. Ngayon ay dadako tayo sa huling may bahagi. Ito ay isang pagpapaliwanag naman. Ipaliwanag ang paniniwala mo. Ito gagampanan sa atin ni Sister Ann Mariel Homok at ang kanyang kapartner ay si Sister Rosemary Rapales. Okay, suyo. Ate Marina, tuwa po pala yung mga bisita namin sa food na in-order namin sa inyo. Salamat po Salamat naman, Mariel. Salamat din sa lagi kang umorder. Nung nakaraan pala ate, naputol yung pag-uusap natin. Oo nga, pasensya ka na ha.
Naku. Dami kasing umu-order eh. Naku, okay lang po yan, Ate Marie. Naalala ko lang po kasi yung kinwento niyo sa akin tungkol sa kapatid niyo sa probinsya. Sabi niyo, may sakit siya, tapos kailangan siya salina ng dugo. Tapos tinanong niyo po ako kung bakit kaming mga saksi ni Jehovah hindi nagpapasali ng dugo. Doon nga naputol yung pag-uusap natin. Bakit kaya? Ayun. Unang-una ate, nalulungkot ako sa nangyari sa kapatid mo. Pwede po nating ipag-pray yung paggaling niya. Pero maganda po yung tanong mo, Ate Marino, kung bakit hindi kami nagpapasali ng dugo. Yung dahilan ate kasi pangunahin na sa natutunan namin sa Biblia. Maganda po na tignan natin mismo sa Bible, yung utos sa Gawa 15:28 and 29. Ito ate. Yung Gawa 15:28 and 29. Suyo po. Gawa 15:28-29 na umiwas sa mga bagay na inihiyain sa mga dugo, sa mga idolo, sa dugo, sa mga biniti at sa sexual na immoralidad. Kung patuloy ninyong iiwasan ng mga ito, mapapabuti kayo hanggang sa muli. Ayun, salamat po sa pagbasa. Ano po yung malinaw na utos ng Bible? Saan po tayo iiwas? Umiwas sa dugo. Tama po kayo ate. At kasama po sa pag-iwas sa dugo yung pagkain nito at pagpapasali nito. At isa pa pong teksto, Ate Marino, sa Levitico 17:14. Basahin ko po. Sabi po dito, dahil ang buhay ng bawat nilikha ay ang dugo nito, dahil naroon ang buhay. Kaya sinasabi ko sa mga Israelita, huwag ninyong kakainin ang dugo ng bawat uri ng nilikha dahil ang buhay nito ay ang dugo nito. Ang sino mang kumain ng dugo nito ay papatayin. Kaya ano po yung malinaw na sinabi dyan sa first part, Ate Marie? Sabi, ang buhay ng bawat nilikha ay sa dugo. Ayun, tama po kayo. Para sa Diyos, ang dugo ay kumakatawan sa buhay. Kaya umiiwas kami sa dugo, Ate Marie, hindi lang para masunod ang Diyos, kundi ginagalang po namin ang Diyos bilang tagapagbigay ng buhay. Ganyan pala sinasabi sa Bible, pero iba mahal magpasali ng dugo. Ayun, actually yan po yung iniisip ng marami. Pero alam mo ba, Ate Marina, mas matipid yung paggagamot na walang pagsasali ng dugo. Sakto ate, bago ako pumunta sa'yo, nag-research ako kasi gusto kong i-share sa'yo yung mga reference. At yung isa po dito ay yung ayon sa Transfusion and Apheresis Science, Volume 33. Pwede ko po itong isend sa inyo mamaya. Talaga ba, Mariel? Nabasa din ko pala dahil yung sa pagsasali ng dugo, maraming mga saksi at mga kabataan ang namamatay taon-taon. Totoo ba yun? Wala po itong basihan, Ate Marie, kasi sa ngayon po, nagsasagawa na yung mga doktor ng mga masasalimuot na operasyon nang walang pagsasali ng dugo. Example po, yung organ transplant, yung operasyon sa puso at buto nang walang pagsasali ng dugo. Ginagawa na po nila yon. At ayon din po yan sa reference na ito, ate. Tignan nyo po, sa Texas Heart Institute Journal and Basics of Blood Management at marami pang iba. Ito po yung gusto kong i-share sa inyo. At sabi pa po dito, pansinin mo, Ate Marie, yung pasyente, pati na yung mga bata na hindi nagpapasali ng dugo, kadalasang nakaka-recover o mas mabuti pa nga yung kalagayan kaysa sa mga nagpasali ng dugo. Pero sa alinmang kaso, Ate Marie, walang makakapagsabi na yung isang pasyente na hindi nagpasali ng dugo ay mamamatay o mabubuhay siya kung nagpasalin siya ng dugo. May mga doktor at libro pala na advantage tungkol sa pagpapasali ng dugo. Opo, ate. No? At meron pa pong isa. Pansinin niyo po dito sa article sa journal na Heart, Lung and Circulation noong 2010, sabi po doon, yung operasyong walang pagsasali ng dugo, hindi lang dapat para sa mga sinihova, kundi dapat maging bahagi na ng araw-araw na pagsasagawa ng operasyon. Pwede mo bang i-share sa akin yan at saka ang binasa natin sa Biblia para pa-i-share ko rin sa kapatid ko sa probinsya? Oo naman po ate, yun po talaga yung sinadya ko dito para ma-i-share ko po ito sa inyo. Salamat, Mariela. Ngayon ko lang nalaman na binabasa mo sa akin sa Bible na inuutos pala ng Diyos na umiwas sa dugo. Tapos, nagulat din ako na may mga references pala na advantage at nagpapasali ng dugo galing mismo sa mga doktor. Opo, kaya hindi lang po kami mga saksi ni Jehovah yung nagsasabi nun, Ate Marino. Marami pong doktor yung sumasang-ayon at marami pong pag-aaral tungkol dito.
Ayan, salamat po sa pakikinig niyo sa akin, Ate Marino. If ever meron po kayong tanong pa, chat niyo lang po ako. Marami pa pong sagot yung Bible sa mga tanong ng mga tao tungkol sa pagpapasali ng dugo. Salamat, Mariela. Huwag mong kalimutang i-share sa akin, ha? Salamat po. Maraming salamat, Sister Mariel Omok, at yung kapartner, si Sister Rafales. Nakumbinsi ba kayo tungkol sa pagsasali ng dugo? Kasi ang kanyang bahagi ay tumpak at nakakakumbinsi. Paano niya ginawa na kumbinsihin yung kanyang kausap? Ang isang paraan na pinakamahalaga yung paggamit ng referensya. At ang pinakamahusay na referensya ay walang iba kundi ang Biblia. Sa Biblia ay sinulat ng Diyos ni Jehovah, ay pinasulat niya yung kahalagahan ng dugo, kung paano ito gagamitin. At yun yung binasa niya. Nakita niya na hindi pala pwedeng kainin at isali ng dugo. Kaya naliwanagan niya na ganun niya. Pero ano pa yung dinagdag niya na referensya? Nagdagdag pa siya ng referensya na nanggaling na sa sekular na mga tao, mga doktor na hindi naman mga saksi ni Jehovah. Ang nagsabi na mahusay yung paggamit ng mga bagay na pamalit sa dugo o sa referensya niya na yung dugo ay hindi dapat na gamitin dahil hindi naman nakakasigurado kung ito gagaling o hindi. Ang referensya ay English at mahaba. Hindi natin masasabi na yun. Pero pwede niyong itanong yan kay Sister Mariel mamaya, saan ba kinuha yung referensya na yan? Pero pwede rin kayong mag-research siyempre ng inyong referensya. At makikita natin na malaking tulong ito upang tayo ay makakumbinsi ng mga tao ng paggamit ng dugo ay mayroon lang kinakaukulan patungkol sa utos ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat sa mga may bahagi sa gabi na ito at tayo nagagalak na mapakinggan yung kanilang mga paghanda. At sa ngayon ay dadako tayo dun sa huling seksyon ng ating pulong, yung pamumuhay bilang Kristiyano. At bago tayo magpasimula, aawit muna tayo ng isang papuring awitin na nasa 141 ng ating aklat-awitan. Ito yung tema, ang regalong buhay. Ating pakinggan yung musika at kung may sa ating kalagayan, tayong lahat ay magsitayo. Binanggit po ng mga kapatid dun sa video na nakatulong ang DPA sa kanila na maging panatag. Okay, isang punto yon. Sister Loretta, pakisuyo. Binanggit din po na yung nakatulong din po sa kanila yung DPA nila para makapag-desisyon sila ng tama. Salamat. Meron pa kayong babanggitin doon sa DPA? Brother Walter. Binanggit din po na irerespeto yung kanilang desisyon sa pagkapagulong. Ayan. Punto yun, no? Irerespeto yung kanilang desisyon dahil doon sa meron sila ng DPA. Kalawang tanong, paano nakatulong sa ilan ng impormasyon para sa mga nagdadalang tao? S401. Sister Homok, Jennifer. Yung pong mga nangangailangan ng operasyon, halimbawa po sa panganganak, makakatulong po yung S401. Yung uri po ng pagpapagamot na kailangan nila ay tumutulong din po yung S401. At kung ano po yung mga gagawin ng doktor, parang may guide po doon na makakatulong sa pasyente sa pagtatanong sa doktor. Okay, salamat. Brother Awao. Nakatulong din po iyon para malaman nila kung ano yung mga pwede nilang itanong tungkol dun sa mga sa sakit nila dun sa doktor. Okay, salamat. Ano pa ba tungkol doon sa S401? Kung kailangan pala ninyo ang S401, pwede kayong mag-request sa mga elder, ano, sa congregation, ano. O kaya S407. Dalawang dokumento yon na maaring tumulong sa atin bago tayo dumaan sa isang paraan ng panggagamot, ano.
Okay, number 3. Bakit magandang kontakin agad ang HLC kung kailangan mong ma-ospital, magpa-opera, o mag-therapy na gaya ng sa cancer kahit na parang hindi naman magiging issue ang dugo? Mr. De La Cruz. Kasi makakatulong po ito sa atin na makahanap ng mahuhusay na doktor, mga doktor na igagalang yung gusto natin at yung mga desisyon sa pagpapagamot. Ano pa kayong dagdag na komento dyan? Sister Homok, Jennifer. Sila po kasi yung binigay din ng Diyos na Jehovah na tutulong po na may sakit. Ganon din po kapag sila din po ay nangangailangan kung sinong doktor yung pwedeng kontakin, ay tumutulong po ang HLC. Kaya malaking tulong po ito na nagpapatibay dun sa isa na may sakit. Okay, salamat. Kaya pagkakailangan natin mga kapatid, yung medical na panggagamot, pwede nating kontakin yung HLC. Huwag daw mahiyan na kontakin natin sila. Pwede tayong humingi ng telephone number nila sa mga elders sa congregation. Kung sino yung HLC na pwede nating kontakin. Okay? Ngayon, dito sa tanong na handa ka ba? May 3 punto mga kapatid. Ang una, isulat sa DPA mo ang desisyon mo. Sa ikalawa, kontakin agad ang HLC. At sa ikatlo, paghandaan kung paano mo ipapaliwanag sa doktor ang paninindigan mo sa pagpapasali ng dugo. Paggamit ng mga blood fraction at paraan ng paggamot na ginagamit ang sarili mong dugo. Kaya pwedeng paghandaan yung bagay nito. Kung wala pa kayo mga kapatid ng mga sinabing dokumento, DPA, identity card, mga S401, S407, pwede kayong makahingi sa ating literature servant. Meron siyang nakahandang doon, DPA. Okay, hanggang dito ang baging ito. Balik tayo sa chairman. Maraming salamat, Brother Pason, sa mahusay na pamamahala. At ngayon ay dadako tayo sa pag-aaral sa Biblia, sa Kabanata 21, talata 14 hanggang sa 22. Ating pakasiwan si Brother Haven Simon. Ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Isasara natin ang Kabanatang 21 ngayong gabi sa pamamagitan ng pagtalakay sa Gawa 20:13 hanggang 38. Ang saklaw ng mga tekstong ito ay yung dalawa nating huling subtopic ng hayagan sa bahay-bahay at bigyang pansinin niyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Tiyak na nananabik na tayong lahat. Ilang mga paalala mga kapatid, mas maiksing sagot, mas madaling matandaan, at kung madaming punto sa isang tanong, nakikisuyo kami, pwede kayong magbigay ng ilan. Simulan na natin ang pagtalakay. Pakikisuyuan natin si Brother Terence Moran para basahin sa atin ang 14. Si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglakbay mula sa Troas patungo sa Asos. Pagkatapos ay sa Mitilene, Chios, Samos at Mileto. Gusto ni Pablo na makabalik agad sa Jerusalem para maabutan ang kapistahan ng Pentecostes. Dahil nagmamadali siya, sumakay siya ng barkong hindi nadadaan ng Efeso. Pero yamang gustong makausap ni Pablo ang matatanda sa Efeso, hiniling niyang magkita sila sa Mileto. Pagdating nila, sinabi ni Pablo sa kanila, alam na alam ninyo kung paano ako namuhay kasama ninyo mula ng unang araw na dumating ako sa lalawigan ng Asya. Nagpaalipin ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan na may mga luha at pagsubok dahil sa mga pakana ng mga Hudyo. Hindi rin ako nag-atubiling sabihin sa inyo ang anumang bagay na kapaki-pakinabang o turuan kayo ng hayagan at sa bahay-bahay. Kundi lubusan akong nagpatotoo kapwa sa mga Hudyo at Griego tungkol sa pagsisisi at pagbaling sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat sa pagbasa. Tanong sa 14. Ano ang sinabi ni Pablo sa matatanda sa Efeso nang magkita sila sa Mileto? Sister Jen Homo, pakisuyo. Makabagbag damdamin nga po yung paraan ng pagsabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, nagpaalipin ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan. May mga luha, pagsubok dahil sa pakana ng mga Hudyo.
Hindi din ako nag-atubiling sabihin sa inyo ang anumang bagay na kapakipakinabang o turuan kayo ng hayagan at sa bahay-bahay. Lubusan akong nagpatotoo kapwa sa mga Hudyo at Griego tungkol sa pagsisisi at pagbaling sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat. Nadaban nyo rin ba? Maraming salamat sa mapusong pagbasa, Ate Jen. Ano? Oo, ganoon sinasabi yon ni Pablo. Pero tanong mga kapatid, matatanda sa Efeso ang kausap niya, pero bakit sila magkausap sa Mileto? Anong nangyari? Magbigay tayo ng konting background. Naglalakbay na siya. Papunta sa... Saan ba papunta si Pablo? Sister Loreto. Pakisuyo. Gusto po kasi ni Pablo na makabalik agad siya sa Jerusalem para gusto niya maabutan yung kapistahan ng Pentecostes. Kaya sa pagmamadali niya, dahil gusto niya talaga makarating agad doon, sumakay agad siya sa barko. Hindi na siya dumaan sa Efeso. So, yun. Kaya gusto niya makausap nga yung matatanda sa Efeso. Kaya hiniling niya na magkita sila sa Mileto. At doon nga sila nagkita. Maraming salamat po. Ayan, so nabubuo na natin ang kwento. Ano? Tama ang sagot ni Sister Loreto. Di na siya dadaan kaya na iba yung sinakyan niya. Pero para makausap ang mga matatanda, sabi niya, magkita na lang tayo sa Mileto. At yun nga yung mapuso na sinabi ni Apostol Pablo. Ano kaya ang matututuhan natin dito? Ipagpatuloy natin dito tayo sa 15. Maraming paraan para mapaabutan ng mabuting balita ang mga tao sa ngayon. Gaya ni Pablo, sinisikap nating puntahan ng mga tao saan man sila naroroon. Halimbawa, sa mga estasyon ng bus, mataong lansangan, o mga pamilihan. Pero ang pangunahing pamamaraan pa rin ng mga saksi ni Jehovah ay ang pagbabahay-bahay. Bakit? Una, nabibigyan natin ng pagkakataon ang lahat ng tao na marinig ng regular ang mensahe ng kaharian na nagpapakitang hindi nagtatangi ang Diyos. Personal din nating natutulungan ang tapat pusong mga tao. Bukod diyan, napapatibay nito ang ating pananampalataya at natututo tayong magtiis. Sa katunayan, ang mga Kristiyano sa ngayon ay kilala sa kanilang sigasig sa pagpapatotoo ng hayagan at sa bahay-bahay. Tanong sa 15. Ano-ano ang bentaha ng pagpapatotoo sa bahay-bahay? Maraming punto, pwede kayong magbigay ng ilan. Sister Helen de Assis, pakisuyo po. Una, mabigyan natin ng pagkakataon ang mga taon na puntahan na makarinig ng regular ng mensahe. Maraming salamat po. Meron pa ba? Sister Pinky Carlos, pakisuyo po sa bandang likuran. Personal nga rin po nating natutulungan yung mga tapat pusong mga tao. Maraming salamat. Sister Glenda. Napapatibay nito ang ating pananampalataya at natututo tayong magtiis. Maraming salamat. Kaya saan kilala ang mga tunay na mga Kristiyano? Brother Romeo Dum, pakisiyo. Ang mga Kristiyano nga sa ngayon ay nakilala sa kanilang sigasig sa pagpapatotoo ng hayagan at sa bahay-bahay. Maraming salamat. Tanong, meron pa bang ibang paraan ng pangangaral ng mabuting balita? Ano-ano yon? Sister Sandra Amora, pakisuyo. Pwede nga rin po tayong mangaral halimbawa sa mga istasyon ng bus, mataong lansangan o mga pamilihan. Maraming salamat. Base sa mga nabanggit, ano ang pangunahin na paraan ng pangangaral ng mga tunay na Kristiyano? Brother Sean, pakisuyo. House to house po. Very good. House to house o pagbabahay. Naalala ko yung binanggit ng isang circuit overseer, yung house to house daw ay backbone ng pagmiministeryo. O di ba pagka wala tayong spine, hindi naman tayo makakatayo. Ganon din. Ganon kahalaga yung pagbabahay-bahay natin. Ano? Pero mahalaga din naman yung letter writing, phone witnessing, o cart witnessing. Pero ang pangunahin, binanggit, ay ang pagbabahay-bahay. Paano kaya ipinakita ni Pablo na wala siyang takot sa pagpapatuloy sa paggawa nito? Dito tayo sa 16 at 17. Sinabi ni Pablo sa matatanda sa Efeso na hindi niya alam kung ano mga panganib ang nakaabang sa kanya sa Jerusalem. Gayunman, hindi ko itinuturing na mahalaga ang sarili kong buhay. Ang sabi niya sa kanila, matapos ko lang ang aking takbuhin at ang ministeryong tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus na lubusang magpatotoo tungkol sa mabuting balita ng walang kapantay na kabaitan ng Diyos. Walang takot si Pablo at hindi niya hinayaang makahadlang ang anumang sitwasyon.
pagkakasakit man o matinding pagsalansang sa pagtupad niya sa kanyang atas. Sa ngayon, ang mga Kristiyano ay napapaharap din sa iba't ibang mahihirap na sitwasyon. Ang ilan ay dumaranas ng pag-uusig at pagbabawal mula sa pamahalaan. Ang iba naman ay pinahihirapan ng pisikal o emosyonal na karamdaman. Nagiging problema ng mga kabataang Kristiyano ang pangkigipit ng mga kaeskwela. Anumang sitwasyon ang mapaharap sa mga saksi ni Jehovah, nananatili silang matatag gaya ni Pablo. Determinado sila na lubusang magpatotoo tungkol sa mabuting balita. Maraming salamat po. Tanong sa 16-17, hatiin natin. Paano ipinakita ni Pablo na siya'y walang takot? Sister Olikino, pakisuyo. Makikita nga po ito sa Gawa 20:24 kung saan makikita po sa kanya pananalita na hindi siya natatakot kasi maging buhay niya man ay handa niyang itaya, matupad niya lang po yung kanyang goal. Maraming salamat sa pagdiriin sa tekstong iyan. Ano ang hindi hinayaan ni Pablo? Brother J.E., relax, pakisuyo. Hindi nga po niya hinayaang makahadlang yung anumang sitwasyon, pagkakasakit man po o matinding pagsalansang sa pagtupad po ng kanyang atas. Maraming salamat. Eksakto ang sagot. Ipagpatuloy natin ang tanong, paano tinutularan ng mga Kristiyano sa ngayon ang kanyang halimbawa? Brother Artros Rabanes, pakisuyo. Bagaman yung ilan po dumaranas ng pag-uusig, pinagbabawal ng pamahalaan, iba naman po pinapahirapan sa physical o emotional na paraan. Problema din po ng ilang kabataan yung panggigipit sa school. Pero nananatili po silang matatag gaya ni Pablo at determinado po sila na lubusang magpatotoo tungkol sa mabuting balita. Maraming salamat. Karagdagan, Brother Ongking ko. Hindi pa naman natin problema yung pag-uusig, pero yung sabi maraming mga may sakit, marami makarelate tayo dyan. Maraming kongregasyon din na may problemang ganyan. Tapos yung problema ng estudyante, marami tayong mga estudyante rin. So, tama-tama ito na tandaan yung sinabi ni Apostol Pablo. Yan ang pamagat ng aklat natin, lubusang magpatotoo tungkol sa mabuting balita. Maraming salamat po. Oo nga, no? Marahil may nabalitaan kayong mga kapatid na nasa ospital sa ngayon. Pwede natin silang palakasin, ano? Para makasama natin sila soon sa patuloyang paglilingkod sa Diyos na Jehovah. Kaya malinaw sa atin, ano? Ang determinasyon natin ay ano? Bilang pagdiriin lang. Anong determinasyon natin? Sister Ongking ko, pakisuyo. Lubusang magpatotoo sa mabuting balita. Maraming salamat po. Bigyang pansinin niyo ang inyong sarili at ang buong kawan. 18 tayo. Matapos ipahayag ni Pablo ang kanyang determinasyong magpatuloy sa kanyang ministeryo sa kabila ng mahihirap na kalagayan, sinabi niya sa matatanda sa Efeso na baka iyon na ang huli nilang pagkikita. Pagkatapos, tuwiran niya silang pinayuhan batay sa kanyang sariling halimbawa. Sinabi niya, "Ako ay malinis sa dugo ng lahat ng tao, dahil hindi ko pinagkait na sabihin sa inyo ang kalahat ng kalooban ng Diyos." Paano kaya matutularan ng matatanda sa Efeso si Pablo? Ano pat maituturing din silang walang pagkakasala sa dugo? Sinabi niya sa kanila, "Bigyang pansin ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Inatasan kayo ng banal na espiritu para maging mga tagapangasiwa nila, para magpastol sa kongregasyon ng Diyos na binili niya ng dugo ng sarili niyang anak." Nagbabala si Pablo na maaaring makapasok sa kawan ang malulupit na lobo na pipilipit sa katotohanan para ilayo ang mga alagad at pasunurin sa kanila. Ano ang dapat gawin na matatanda? Manatili kayong gising, ang babala ni Pablo, at isaisip ninyo sa loob ng 3 taon, gabi at araw, walang sawa akong pinaaalalahanan ang bawat isa sa inyo ng may pagluha. Tanong sa 18, paano nanatiling walang pagkakasala sa dugo si Pablo? Hatiin muna natin ang tanong. Paano siya nanatiling walang pagkakasala sa dugo? Brother Alburo, pakisuyo po. Tungkol sa mabuting balita ng kaharian na inihatid sa kanya ng Diyos. Hindi niya ito ipinagkait. Patuloy niya itong sinasabi sa mga tao. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy ng tanong, at paano ito matutularan ng matatanda sa Efeso? Ang mga matatanda sa Efeso muna. Mamaya natin ikapit sa ating panahon.
Meron pa siyang tagubilin sa mga matatanda sa Efeso. Ano iyon? Sister Loreto, Luz, pakisuyo. Sinabi niya po sa Gawa 20:26 hanggang 28, yung tagubilin mismo ni Pablo. Sinabi niya sa kanila na, bigyang pansinin niyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Kasi inatasan kayo ng banal na Espiritu na maging mga tagapangasiwa at para magpastol sa kongregasyon ng Diyos. Na mismo, binili mismo yun ng dugo ng sarili niyang anak na si Jesus. Maraming salamat po. Meron din siyang babala na sinabi. Ano ito? Sister Fryla Muyo, pakisuyo. Sa Gawa 20:29 hanggang 31, sinabi niya dito na manatili tayong gising. Ang babala ni Pablo na isaisip natin yung 3 taon, gabi at araw na walang sawa kung pilalahanan ang bawat isa sa inyo na may pagluha. Maraming salamat. Karagdagan, Brother Alburo, pakisuyo. May papasok na oppressive wolves, yung mga pagnalubo na i-infiltrate sa kongregasyon para hilahin yung mga alagad na sumunod sa kanila. Kaya yun ang babala ni Apostol Pablo. Kaya nung binanggit na kanina sa sagot na yun na nga na sinabi doon Apostol Pablo, mag-ingat kayo sa mga taong ito. Maraming salamat po. Brother Ongking ka pa kasi. Binanggit niya kung saan manggagaling yung mga gagawa ng mga paraan para mailay yung mga alagad. Sabi niya, sa gitna, mula sa inyo mismo. Nakausap niya mga elders Sila yung mula ron, merong lilitaw na magpipilipit sa katotohanan at gagawa ng mga alagad para sa sarili nila. Kaya hindi tayong tataka ngayon bakit marami nagkasabing Kristiyano sila, pero iba naman yung kanilang sinusunod. Ito na yung nangyari, sinabi ni Apostol Pablo. Kaya magandang babala rin ito sa loob ng kongregasyon na manatili tayo sa kung anong turo ng Biblia at hindi mag-akay ng sarili mga alagad gaya ng ginagawa ng ibang mga reliyon. Maraming salamat po sa bagay na iyan. Ipagpatuloy pa natin, idiin pa natin kung saan tumutukoy ang mga malulupit na lobong ito. Dito tayo sa 19. Lumitaw ang malulupit na lobo sa pagtatapos ng unang siglo. Noong mga 98 CE, sumulat si Apostol Juan, marami nang lumitaw na Antikristo. Lumabas sila mula sa atin, pero hindi natin sila kauri. Dahil kung kauri natin sila, nanatili sana silang kasama natin. Pagsapit ng 3 siglo, lumitaw naman ang mga uring klero ng sangkakristyanuhan dahil sa apostasya. At noong 4 na siglo, opisyal na kinilala ni Emperador Constantino ang tiwaling anyong ito ng Kristyanismo. Ang totoo, nang isama ng mga lider ng reliyon sa Kristyanismo ang mga paganong ritual, pinilipit nila ang katotohanan. Nakikita pa rin hanggang ngayon ang impluwensya ng apostasyang yan sa mga turo at kostumbre ng sangkakristyanuhan. Marami pong salamat. Tanong sa 19, anong apostasya ang lumitaw sa pagtatapos ng unang siglo? Sister Loreto, pakisuyo. Yung pong malulupit na lobo. Maraming salamat po. Karagdagan. Sa ibang pananalita, Sister Canuto, pakisuyo. Yung mga Antikristo. Maraming salamat po. Saan humantong ang apostasyang ito sa paglipas ng mga siglo? Halimbawa doon sa 3 siglo. Brother Kyle de Assis, pakisuyo. Pagsapit ng 3 siglo, lumitaw naman yung uri ng klero ng sangkakristyanuhan dahil sa apostasya. Maraming salamat. Sa 4 na siglo, Sister Flor, pakisuyo. Ang 4 na siglo ay yung opisyal na kilala na Emperador Constantino na tiwaling anyong ito ng Kristyanismo. Maraming salamat. Kaya, sa ngayon, hanggang sa ngayon, anong epekto nito? O may nakikita pa ba tayo hanggang sa ngayon? Brother Alburo, pakisuyo. Oo naman, mas lalong pinipilipit nila ang katotohanan. Nakikita din natin sa mga kausap natin. Iba-iba na ang kanilang mga paniniwala. Kaya may tinatawag ko yung mga kulto. At saka yung mga leaders nila mismo ay nakikita natin ang katunayan. Nakapangkulong na nga sila dahil sa kanilang mga maling ginagawa. Maraming salamat. Kitang-kita natin yan hanggang sa ngayon. Ipagpatuloy pa natin. Dito tayo sa 20 at 21. Ibang-iba si Pablo sa mga lider na pinagsasamantalahan ang kawan sa paglipas ng panahon.
Naghanap buhay siya para tustusan ang kanyang sarili at hindi maging pabigat sa kongregasyon. Ang mga pagsisikap niya alang-alang sa mga kapananampalataya ay hindi para sa material na pakinabang. Hinimok ni Pablo ang matatanda sa Efeso na maging mapagsakripisyo. Sinabi niya sa kanila, kailangan ninyong magpagal sa pagtulong sa mahihina at lagi ninyong tandaan ang sinabi mismo ng Panginoong Hesus, mahigit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Gaya ni Pablo, mapagsakripisyo rin ang mga Kristiyanong elder sa ngayon. Hindi nila ginagawa ang pagpapastol sa kongregasyon ng Diyos para sa sarili nilang pakinabang. Malayong malayo sa klero ng sangkakristyanuhan na pinagsasamantahanan ng kawan nila. Walang lugar sa kongregasyong Kristiyano ang mga mapagmataas at ambisyoso. Yamang sa bandang huli, ang mga naghahanap ng sariling karangalan ay mabibigo. Ang kapangahasan ay hahantong lang sa kahihiyan. Tanong sa 2021, paano naging mapagsakripisyo si Pablo? Brother Awaaw, Excel, pakisuyo. Tinustusan po niya yung sarili niyang pangangailangan at hindi siya naging pabigat para sa kongregasyon. Maraming salamat po. Paano siya matutularan ng mga Kristiyanong elder sa ngayon? Kapit na natin ang mahusay niyang halimbawa. Paano siya matutularan? Pangunahin na ng mga elder. Pakituloy na, Brother Awaaw. Pinapastulan po nila yung kongregasyon nang hindi umaasa sa sariling pakinabang lang nila o ginagawa na yun para maging sikat or may intention silang iba. Kung hindi ginagawa nila yon para sa kongregasyon at higit sa lahat, ginagawa nila yon para sa Diyos na Yehova. Marami pong salamat. Ano ang walang lugar sa loob ng kongregasyon? Magandang pagdiriin sa bagay na yan. Sa para po. Sister Pinky Carlos, pakisuyo. Yung mapagmataas po at ambisyoso. Ang hindi dapat makita sa loob ng kongregasyon. Dahil yung ganong pag-uugali ng kapangahasan, ano ang magiging resulta? Sister Mariel Homo, pakisuyo. Binanggit po sa Kawikaan 11:2, hahantong lang ito sa kahihiyan. Marami pong salamat. Dito tayo sa huling para po, dito sa 22. Minahal ni Pablo ang kanyang mga kapatid, kaya naman napamahal din siya sa kanila. Sa katunayan, nang paalis na siya, nag-iyakan silang lahat at niyakap nila si Pablo at hinalikan. Talagang ang pinahahalagahan at minamahal ng mga Kristiyano ang mga gaya ni Pablo na nagsasakripisyo alang-alang sa kawan. Matapos isaalang-alang ang napakagandang halimbawa ni Pablo, malamang nasasang-ayon kang hindi siya nagyayabang ni nagmamalabis man nang sabihin niya, ako ay malinis sa dugo ng lahat ng tao. Marami pong salamat sa mahusay na pagbasa, Brother Terence Moran. 22. Bakit napamahal si Pablo sa matatanda sa Efeso? Sister Lynn Muyo, pakisuyo. Kasi mahal ni Pablo yung mga kapatid, kaya naman napamahal din sa kanya yung mga kapatid doon. Kaya katunayan, nung paalis na siya, nag-iyakan silang lahat at niyakap nila si Pablo at hinalikan. Batay doon sa Gawa 20, 37, 38. Yan, maraming salamat. Kaya kung gusto rin nating mahalin tayo ng kongregasyon o tularan natin ng mahusay na halimbawa ni Pablo. Ano ang natutuhan natin sa buong Kabanatang 21? Magpatotoo pero hindi isinasapanganib ang ating sarili. Maganda rin yung tagubilin, may kinalaman doon sa pag-aabuloy na sinabi ni Apostol Pablo. Yung pagbuhay kay Eutico, nagdiin sa atin ng pag-asa natin na makukuha natin sa malapit na hinaharap. At ang huli, anumang mahihirap na sitwasyon ang mapaharap sa atin, determinado tayong lubusang magpatotoo tungkol sa mabuting balita. Balik tayo si Chairman. Maraming salamat, Brother Simon, sa mahusay na pamamahana sa ating pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Ano yung ating natanggap sa gabi na ito na ating mga mapapakinabangan sa ating paglakad sa ating buhay bilang isang Kristiyano? Nakita natin kanina yung isang 10 minutong pahayag na nagsasabi na tayo ay dapat na kumilos ay si pinapanalangin natin. Pinapanalangin ba natin na tayo ay lumago sa pagiging isang Kristiyano?
Pero ang ginagawa natin, hindi tayo umaaksyon para doon. Hindi tayo nag-apply bilang isang auxiliary pioneer, bilang regular pioneer. Paano tayo mapapalawak kung dinadalangin lang natin na ganoon? Kaya makita natin na napakalaga ng pagkilos ayon sa ating ipinapanalangin. Meron din magandang punto na nakita natin doon sa spiritual na hiyas kung bakit kinumpara ni David sa dila ng ahas ang dila ng masasama. Nakita natin kung paano yun ipinadiwanag. Doon sa pamumuhay bilang Kristiyano, tinalakay sa atin yung maging handa bago magpagamot o magpa-opera. Bakit mahalaga na paghandaan natin yon? Kasi kung nandun na tayo sa hospital at pagkatapos hindi nakapaghanda, hindi mo alam, pagdilat mo, meron ka ng saksak na dugo at tumutulo na dun sa katawan mo. Kaya kailangan paghandaan natin. Yung DPA, dapat lagi yung nasa bulsa natin. Baka naman yung DPA nyo, yung mga patay na, yung nakalista o nakapirma. Kailangan check natin yun. Yung sa akin dati, patay na pala yung pumirma sa akin, si Brother Pantas. Patay na. Kaya kailangan kong magbago. Binago ko. Kaya makita natin yung mahalagang yun ang siya mahalagang pag-ano natin parang pag-aari natin na may papakita kaagad. So, sa huli naman, sa ating CBS, maganda yung ating natutuhan patungkol kay Pablo. Gagaya natin yon, tutularan natin siya patungkol sa kanyang ministeryo. At sa susunod, kung gusto mong maging maligaya, huwag kang absent. Huwag kang absent. Kasi tatalakayin doon paano ka magiging maligaya. Hindi ko nasasabihin kung